Good day guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, papaliwanag ko sa inyo bakit ba Hyundai Costin ang napili namin bilhin. So marami ang nagtatanong sa inyo, bakit Costin? Bakit hindi SUV? So sagutin ko yan, kung ano ba yung decision making na ginawa namin, bakit nga ba napunta kami muli sa Hyundai. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo. May mga nag-request sa akin ng shoutout, siguro matagal na, ngayon ko pa lang siya shoutout. So pasensya na guys, so shoutout kay Ronel709, shoutout kay Urban Air Horn 7156, shoutout kay Glemar Auditor 3824, shoutout kay Zen Zoo Studio 1454, shoutout kay Jev Hirmix 212. Sana nabigkas ko ng tama yun, Jev Hirmix 212. Shoutout kay Papa VTech TV. Shoutout kay Kuya Mojet D. Kuya Mojet. Yun guys, so salamat sa inyo guys, so kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at mag-request kayo ng shoutout sa aking channel, okay? So bakit nga ba Hyundai Costin? Unang-una, hindi ko naman talaga first choice yung Hyundai Costin, kasi bagong kotse lang to, hindi ko pa alam ito nung nagsha-shop ako, na tumitingin ako ng mga sasakyan. Ang talagang gusto lang namin bilhin, o gusto ko lang bilhin, ay second hand car. Ayoko na kasi maghulugan, sakit sa ulo kasi. Hindi ko naman kayang bumili ng cash, kaya hulugan. Lahat naman ng sasakyan ko ay hulugan. So iniisip ko, kung kaya naman ng cash, kakash ko. So tumingin ako ng mga Starex. Kung iba sa inyo, follower ko talaga, pina-follow niyo yung channel. Meron akong tanong dito sa poll natin, di ba? Kung ano ba mas maganda, yung Montero ko o yung 2017 Starex na gold. So marami nagsabi, mas pipiliin niyo yung Starex na mas pipiliin niyo yung Montero. Pero pasensya na, pero hindi ko kayo sinunod kasi kailangan ko talaga ibenta yung Montero. Medyo may edad na rin siya. Gusto ko sana siyang ikip din, kaya lang alam mo yon, marami na rin siyang mga sakit na lumalabas. Pero na-fix naman natin, 'di ba? Tulad ng aircon, na-fix naman natin. At iba pa. Pero gusto rin natin siyang palitan. So ang gusto ko talagang bilhin yung Carnival, yung Kia Carnival na 2020 model, yung previous version, hindi yung version ngayon na sobrang mahal. Yung 2020 model lang, kasi yun talaga ang type ko. Meron kasing ganun yung barkada ko, so na-inlove ako dun. Ang problema, nung nag-shopping na kami noon, nung tumitingin na kami sa mga showroom ng mga second hand cars, wala akong makita maganda. May mga 2020, 2019 model pa nga, kaso parang tampered yung mileage nila. Kasi makikita nyo naman kung marunong kayo tumingin ng sasakyan, makikita nyo kung tampered o hindi ang isang sasakyan, yung mileage nya. Nung tingnan namin, 15,000 lang yung mileage, pero yung manibela sobrang kinis na, parang gastadong na, pati yung mga upuan, bagsak na yung leather seat nya, yung chair nya, tapos ang daming basta maraming faded na plastic materials na. So hindi kapanipaniwala na ito ay mababang mileage lang. So inayawan ko na, kasi baka galing sa Pogo yun kaya dalawa lang naman yung chinek kong ganun. Hindi na ako nag-check ng iba. Sabi ko sa asawa ko, sige tingin tayo sa Hyundai kasi may bago roon na minivan. Actually itong Hyundai Costin, classified siya sa Philippines as MPV, premium MPV, kasi malayo ang presyo nito sa mga regular MPV tulad ng Nova, ng Expander, Stargazer, at iba pang mga MPV. Kaya tinawag itong premium MPV. Pero sa ibang bansa like China at sa ibang Vietnam din ata, minivan ang categorize ng Hyundai Costin. So sabi ko, okay minivan din pala yun, para ding Carnival, parang junior Carnival na rin So titingnan namin, nagandahan ako kasi sliding door siya, electronic pa. Tapos makita nyo naman dito sa cabin, pag gumawa ako ng full review ng ating sasakyan, makikita nyo na napakaganda ng Costin. Talagang may in love ka kasi siya, futuristic yung dating niya. Siguro ito, makalipas ng 20 years hindi pa ito malalaos. Ito pa rin yung pinaka modern na na look ng cabin. Tsaka may mga captain chairs sa likod,
maganda yung yung dashboard, lahat dipindot, no? Yung automatic climate control dipindot lahat. So maganda. Ito yung cluster gauge niya, digital. So nainlove agad ako. Tapos syempre diesel lover ako, pero nalaman ko gasoline ito. Kaya mahal ang gasoline ngayon, di ba? Tsaka alam naman natin na iba ang konsumo ng diesel sa gasoline. Pero sabi ko, mababa lang naman, outweigh naman yung ayaw ko ng ganun, yung pagiging gasoline niya, petrol engine niya. So sige, tinignan ko yung horsepower, 170 horsepower din naman, kahit 1.5 cc lang naman siya, o 1,500 cc lang yung engine. May turbo, no, turbo charge siya. So nakaka-produce siya ng 170 horsepower, 200 plus Newton meter of torque. So ibig sabihin, kasi lakas siya ng Montero na Gen 2. Kasi ang alam ko yung Montero Gen 3 190 ata kung di ako nagkakamali. So capable din naman siya, reliable din naman siya. Pero di ko pa alam yung consumption. So yun, bibigay ko sa inyo pag nag full review ako ng Hyundai Costin, ano. So bigay ko yung consumption ng gasoline niya, kung malakas ba o hindi. Kasi maliit yung makina pero medyo malaki yung body. Actually hindi naman sobrang laki to Malaki lang to ng konti sa Innova. Mga 6 inches sa Innova, tapos maliit ng konti sa Staria, no? So malaki na, okay na rin kasi maliliit na tao lang naman kami. 5'4" lang ako, misis ko mga nasa 5 feet 2 inches lang, malilitin yung anak ko. So okay na okay to sa amin. Pero 7-seater ito guys, no? Kung makikita ninyo. So nag-decide kami na misis ko, ito na lang tong Hyundai Costin ang bilhin namin. Pero ang unang gusto ng misis ko yung GLS lang, yung hindi masyadong techy, no, puro manual. Pero sabi ko, bibili na natin yung top of the line. So ito yung binili namin, yung premium. Maganda naman. Ingat nga lang ako dito sa kanyang leather style, yung color niya, kasi beige siya, dirty white ata tawag dyan. Madaling dumumi yan, no? So yun lang ang cons doon. Mahilig naman tayo maglinis, so mapapatrabaho talaga ako dito sa paglilinis, ano. So yun, yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Maganda naman yung Hyundai Costin. Napatakbo ko na to ng mga 60 kilometers already. O tama, 60 kilometers, wala man akong complain. Malakas naman yung hatak niya. May batak naman pagka piniga mo talaga, mararamdaman mo yung yung turbocharged engine niya. So yun guys, no, kung meron kayong suggestion, comments, kung ano yung tingin nyo sa Hyundai Costin, ano yung mga recommendation sana ninyo. Papasalamat ako kasi ang daming nag-recommend sa inyo ng mga SUV rin, ano. Sa totoo lang, sawa na rin ako sa SUV. Halos 10 taon ako naka-SUV, nagsawa na rin ako guys, no? Meron palang ganun. Usually yung mga taong galing sa SUV nagta-transition sa papuntang van talaga Although may van din ako dati, pero short lived lang yun. 2 years lang ako nagkaroon ng van, binenta ko rin. Napatayo ko ng laundry. So yun yung history nun. Kaya namimiss ko yung van. Alam ko kasi yung ride ng van, yung ride quality ng van, malayo sa SUV yun guys. Kung meron kayong van tsaka SUV, masasabi nyo yung difference. Pagka may van kayo, napaka-relaxing, comfortable talaga pagka malayuan. Di ba nag-travel kami ng recently Baguio, tsaka last July nag-Cebu kami, Samar, Cebu. Okay naman yung Montero, reliable naman siya, pero naisip-isip ko doon, kailangan na namin bumili ng van. Mas maganda na yung van. So hindi man ito legit na van, minivan, okay na sa amin ito. Okay guys, so yun lang guys, no? Sana na-inform kayo bakit Hyundai Costin na binili namin. Sana ma-encourage din kayo na bumili ng Hyundai Costin. So abangan nyo yung full review natin ng Hyundai Costin Premium. Salamat guys, sa ulitin.